subok na ang integridad. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang mga itinalagang miyembro ng Independent Commission na magsisiyasat sa flood control projects. Pero ang itinalagang special advisor ng komisyon, isang politiko. Kilos protesta naman ang sinalubong ng ilang grupo sa birthday ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Binigyang diin ng mga rallyista, panagutin ang lahat ng mga nasa likod ng katiwalian. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Ilang miyembro ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control, pinangalanan na. Pagiging advisor ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bakit nga ba pinagdududahan? Iba't ibang grupo nagkilos protesta kasabay ng birthday ni PBBM. Pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal, pinananawagan. Hiling ng mag-asawang Diskaya na maging state witness, pagbibigyan pa nga ba ng Department of Justice? Transformation ng mansyon ng mag-asawang Diskaya, usap-usapan online. Pilipinas, tinablang plano ng China sa Baho de Masinloc. Plano ng Beijing, tinawag ng Amerika na destabilizing. Tatlong dating sundalo na sangkot sa pagdukot sa negosyanteng senior citizen, arestado sa Quezon City. Biktima, sinamahan pa nga raw ng mga suspect na mag-withdraw ng ransom money. At 2 pasahero sugatan sa emergency landing ng eroplano sa Osaka, Japan. Pinangalanan na ang 2 sa 3 uupo sa Independent Commission for Infrastructure para tugunan ang mga napaulat na katiwalian sa flood control projects. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Live mula sa Malacanang. Ivy, sino-sino ang itinalagang miyembro ng komisyon? George, kumpirmado ang matagal nang iniuulat ng Billionaire News Channel na isa sa hihiranging miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, si former Public Works and Highways Secretary Rogelio Babes Singson. Pinangalanan din si SGV & Co. Managing Partner Rosana Fajardo, isang certified public accountant bilang commissioner. May 3 dekadang karanasan si Fajardo pagdating sa financial systems and operational processes sa parehong pampribado at publikong sektor. Samantala, bagamat sinabi ng Pangulong walang uupo na miyembro ng gobyerno sa ICI, pinangalanan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor to the ICI. Magsisilbing investigator o consultant si Magalong. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Matatandaang napupunan ng publiko ang alliance ni Magalong kay former President Rodrigo Duterte, bagay na itinanggi ng alkalde. Ayon sa palasyo, malaking tulong ang nalalaman ni Magalong sa investigasyon ng komisyon, kaya't kung may kritisismo man sa kanya, bigyan na lang daw ito ng pagkakataon na umaksyon at patunayan ang kanyang sarili. At pinakamahalaga sa lahat, wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Karapatan ng publiko ang magkaroon ng isang tunay na independent commission. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Pero si former Senator Antonio Trillanes IV hindi kumbinsido na maging parte ng ICI si Magalong.
Sinabi nito sa Billionaire News Channel na kaya hanggang ngayon walang pinapangalanan si Magalong ay dahil pinoprotektahan nito ang mga kaalyado nilang kongresista at senador. Bago kasi mabuo ang komisyon, sinabi ni Magalong na may 3 kongresista sa Luzon ang sangkot umano sa flood control scandal. George, lampas na nga sa 48-hour deadline o timeline ng Pangulo at wala pa ring chairperson ang ICI ng ehekutibo. Pero ang pangako ng palasyo talagang walang kikilingan ng ICI, mapakaibigan o kamag-anak man ng Pangulo. Bukod dyan, may posisyon din daw si PBBM sa sunod-sunod na kilos protesta kontra korupsyon. Ayon sa Malacanang, hindi tututulan o hahadlangan ng Pangulo ang anumang hinaing ng publiko. Bagkus susuportahan nito ang pagkilos laban sa korupsyon. Idagdag ko na rin, George, yung reaksyon o pahayag ni kakatalaga lamang na Special Advisor to the ICI, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon kay Mayor Magalong, hindi magiging avenue for politicking ang ICI dahil ayaw niya umanong sirain ang credibility ng komisyon. George. Lahat tayo nakaabang sa magiging aksyon ng ICI. Maraming salamat. Ivy Reyes nag-uulat. Nakaalerto ang Makati Police sa Forbes Park kasabay ng kilos protesta ng ilang grupo ngayong araw laban sa korupsyon sa flood control project. May Agenda Weekend Report si Elijah Bonzo. Sa gitna ng sunod-sunod na protesta na kumukondena sa flood control scandal, nakatanggap ang Billionaire News Channel ng impormasyong nangangamba umano ang mga residente ng Forbes Park sakaling magkaroon din ng pagkilos sa kanilang barangay ngayong araw. Ang pangambang yan ay mula sa mga paunang impormasyon na balak umanong dumiretso sa Forbes Park ng mga magpoprotesta sa EDSA ngayong September 13, 2025. Natapos ang programa ng nasabing protesta sa EDSA Monument. Pero gayon pa man, nagbantay pa rin ang ilang tauhan ng Makati Police at Makati Disaster Risk Management Office sa mga gate ng Executive Village. Mayat-maya rin ang pagronda ng Barangay Forbes Park Rescue Patrol. Ayon sa mga pulis na ating nakausap, may mga nakadeploy rin silang kasamahan sa paligid ng barangay. Pinangunahan ng grupong Kalayaan kontra Korupsyon ang pagkilos sa EDSA kanina at sa unang ulat ng Billionaire News Channel ay nilinaw na rin ng grupo na hindi sila gagalaw o maninira ng anumang properties at wala rin daw sa plano nila ang dumaan sa Forbes Park. Katulad ng mga naging pagkilos nitong mga nakaraang araw, patuloy ang pagkalampag ng mga ito sa mga Pilipino na sumama sa gaganaping malakihang pagkilo sa September 21 kasabay ng commemoration ng Declaration of Martial Law. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Nanindigan ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na solid pa rin ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y sa gitna ng panawagan na iurong na ng AFP ang suporta sa Pangulo dahil sa talamak na korupsyon. Sinabi ng DND at AFP na politically motivated at irresponsible ang panawagan kaya hindi nila kakagatin. Nananatili raw na matapat ang DND at sandatahang lakas sa saligang batas na maging tagapagtanggol at maging sa democratic institutions. Suportado rin daw ng militar ang anti-corruption campaign ng Pangulo. Sa gitna ng mga kilos protesta, naka-full alert ang National Capital Region Police Office. Makakausap natin ngayon si NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Magandang gabi po, Major. Magandang gabi po, Sir George, at sa ating mga taga-subaybay, magandang gabi po. Bigyan nyo lang po sana kami ng kaunting background po sa nangyaring mga protesta. Gaano kalaki yung mga isinagawang kilos protesta kanina laban sa korupsyon sa buong Kamaynilaan? Base po sa aming tala, hindi naman po naging malaki ang bilang ng mga lumahok. May 4 po tayo na rally na naganap sa Metro Manila. Ang pinakamalaki po dito ay yung sa EDSA at sa People Power Monument sa Quezon City, kung saan po umabot sa more or less 500 lamang po yung kabuuan na umattend mula po sa iba't ibang lugar. Major, have we identified kung sino-sino yung mga grupong nasa likod ng mga protestang ito? Yes po, identified na naman natin yung mga groups. Karamihan po sa kanila ay mula sa youth groups,
cause-oriented organizations at civil society na nanawagan ng transparency at accountability, kabilang dito po ang Kabataan Party List, Anak Bayan, Tindig Pilipinas at Panday Sining. Okay, marami po kasi ngayong lumalabas sa social media na maaaring mas may malaking rally daw po na mangyayari sa September 21, just next week. May mga impormasyon na po ba kayo kung saan-saan ito mangyayari at papaano nyo po pinaghahandaan itong mga ito? Meron po kaming namomonitor na sinasabi pong malaking pagtitipon sa darating na Sabado, September 21, partikular po sa Luneta at iba pang pangunahing lugar. Makakaasa naman po kayo na nakahanda ang NCRPO sa lahat ng aspeto ng seguridad. Meron po kaming CDM contingents na i-deploy gaya po ngayong araw at kahapon. At may dagdag na puwersa rin po mula sa Reactionary Standby Support Force kung kakailanganin. Magkakaroon din po tayo ng mga checkpoints at control points at mas paiigtingin po yung ating police visibility. At syempre po magpapatuloy yung ating mga regular police operations para matiyak po na maayos, mapayapa at ligtas po ang lahat. Pinag-uusapan din po ito, Major, yung no permit, no rally policy. Pakipaliwanag nyo nga po ito. So yung pong permit po kasi is nanggagaling po sa local government unit kung saan po sila magkakandak ng kanilang pagtitipon o yung kanilang kilos protesta. So kami po sa PNP, inaalam po namin kung sino po yung may mga permit. Sila po kasi yung pinapayagan na magkaroon ng programa, mas mahaba po yung oras na binibigay sa kanila. Pero meron din naman po silang mga guidelines kung ano lamang po ang mga pwede nilang gawin at ano yung mga bawal o hindi nila pwedeng gawin. So regarding po sa mga rally natin ngayon, isa lamang po yung nagkaroon ng permit dito sa mga nag-rally. Pero ganun pa man, binigyan pa rin po natin sila ng pagkakataon na makapagpahayag po ng kanilang saloobin, ng kanilang mga pananaw, provided po na hindi po sila manggugulo, hindi po sila makakaabala sa trapiko or dun po sa iba nating kababayan na hindi naman po magjo-join doon sa kanilang pagtitipon. So ibig sabihin, Major, hindi nangangahulugan na kung walang permit yung isang grupo na magpoprotesta ay agad nyo silang paaalisin? Yes po. Ano naman po, ang PNP po, ang NCRPO ay nadadaan naman po sa maayos na usapan. Meron po tayong mga focal persons at yun po yung kumakausap doon sa mga organizers nitong mga rally na ito. At pinagbibigyan naman po sila, lalo na po't maliliit na grupo lang or konti lang naman po yung participants. Pero kung sakali po na malakihan po yung kanilang bilang, kailangan po talaga nila mag-secure ng kanilang permit kasi po makakaabala po talaga sila kung malaki po yung bilang nila. Kasi for sure, mag-cause po yan ng traffic at syempre po maaabala po yung mga hindi naman po sasali. Major, batay po sa inyong monitoring, meron po ba kayong namomonitor dyan na destabilization plot? Sa ngayon po, wala po tayong nakikitang destabilization plot. Ang mga kilos protesta po ay malinaw na nagpapahayag ng saloobin ng ating mga kababayan. Gayunpaman, nakahanda pa rin po kami at patuloy ang aming pagbabantay upang hindi po ito mapasukan ng mga grupong may iba pong agenda. Ano pong ibig sabihin yung mahaluan ng ibang grupo na may ibang agenda? Gaya nga po nung tanong ninyo about sa destabilization plot, chine-check din naman po namin kung ano yung mga demands. Kung halimbawa po, yung usual na demands lamang naman ngayon is yung pagbabalik dun sa pondo, yung panawagan na panagutin yung mga nagkasala, yun lamang po naman yung mga usual na magiging demands nitong ating mga rallyista o yung magkakatipon. Pero po kung halimbawa po may na-monitor kami based po sa aming intelligence reports na meron pong mga ibang grupo na magkakandak or sisingit po or magjo-join dito sa mga lihitimong magpapahayag lamang naman ng kanilang saloobin is yun po yung mga chine-check namin based po sa aming monitoring. But where do you draw the line ng destabilization at hindi? Yung regarding po sa destabilization is hindi lang naman po ang PNP ang nagde-decide tungkol dyan. Yan po ay kino-coordinate namin sa iba pa pong sa ibang ating allied agencies, lalo po sa AFP at syempre po sa NICA, sa iba pa po nating mga kasamahan sa gobyerno para po kung ano man po yung ma-monitor namin is chine-check po namin or bine-verify po namin sa aming mga counterparts. Major, nakikita naman natin yung mga nangyayari sa ibang bansa, ano po, kagaya sa Indonesia at saka sa Nepal. Kung sakali po na mag-escalate ang sitwasyon dito sa Pilipinas, are you prepared for that scenario?
Meron po kami nakahandang contingency plan in case po mag-escalate yung ating mga nangyayaring mga pagtitipon, yung ating mga rallies at yung mga programa na ginagawa kahapon at ngayon at sa mga susunod pa pong araw. Meron po tayong nakahanda na mga contingency plans para dyan at yun po ay coordinated po sa iba pang ahensya, hindi lamang po sa PNP. Balikan ko lang po yung September 21 rally. Gaano po karaming pulis ang inyong ide-deploy doon? And is there a necessity na humingi kayo ng tulong sa mga kalapit ninyong mga rehiyon? Sa ngayon po, wala pa po kaming definite na bilang kung ilan po ang grupo na magjo-join dyan. Kaya i-check pa po namin kung kakailanganin po talaga namin manghingi ng dagdag na puwersa mula po sa kalapit na mga regions. Pero sa ngayon po, wala pa naman po kaming nakikita na kailangan po namin itaas yung bilang na prepare namin para ngayon. Gaya po ngayong araw na ito, nasa 2,550 po yung ating mga CDM personnel na naka-reserve po at naka-deploy para dyan sa mga ginawa na sa mga pagtitipon na ginawa po ngayong araw. So kung kailangan po na magdagdag kami, since naka-full alert naman po ngayon ng NCRPO, madali na po yun para sa amin na magdagdag po ng puwersa. Major, mabilisan lang po. Ano po yung inyong payo sa mga nagpaplanong sumali sa mga protesta sa mga susunod na araw? Sa mga kababayan natin na naisumali at gusto rin magpahayag ng kanilang mga saloobin at pananaw, sana lang po gawin po natin ito ng mapayapa at ng maayos para po mas madali nating maipahayag yung ating mga gustong sabihin. Kasi kung magulo po tayo, hindi po natin maayos na maipapahayag kung ano yung gusto nating iparating sa ating gobyerno o sa ating administrasyon. At doon naman po sa aking mga kasamahan, syempre, ang pinagbibilin po ng ating regional director at ng ating chief PNP, pagpatuloy natin yung ating maximum tolerance. Hayaan natin sila na magpahayag ng kanilang mga pananaw since ito ay karapatan nila, at doon naman po sa mga hindi magjo-join, iwasan na lang po natin yung mga lugar na posible pong magkaroon ng mga pagtitipon gaya po ng EDSA Shrine at saka sa EDSA po, at ganun din po dito sa People Power Monument. Iwasan na lang po muna natin yung mga lugar na yun upang hindi po tayo maabala. Okay, maraming salamat. NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Salamat din po. Ipinagdiriwang ni President Marcos ang kanyang 68th birthday ngayong araw. Sweet ang mensahe ng kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos. Sinabi ng First Lady na partner in everything niya ang presidente. Masaya raw ang unang ginang sa dami ng memories ng kanilang pagsasama. Unang nag-celebrate ng birthday si PBBM sa Malacanang kahapon. Isang salo-salo ang isinagawa sa Kalayaan Grounds. Na-corner ang 11 kidnapper ng isang businesswoman sa Quezon City. Sinamahan pa raw ng mga suspect ang biktima para mag-withdraw ng ransom money sa bangko. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edwin Balasa ng Abante. Dahil marahil sa pagkainip, timbog ang 11 kidnappers na dumukot sa isang babaeng negosyante sa Quezon City. Ang 78 anyos na biktima ay mula sa pamilya na nagmamanufacture ng industrial goods na matapos dukutin sa kahabaan ng C5 Road sa Quezon City ay ipinatubos sa kanyang pamilya sa halagang 150 million pesos. Dinala ang biktima sa isang safe house sa Laurel, Batangas, at habang nakikipagnegosasyon ang pamilya ng biktima na umabot sa ika-9 na araw, nagdesisyon ng mga suspect na dalhin na sa bangko ang biktima. Huwebes ng umaga, nakarating ang 3 suspect at ang biktima sa isang bangko sa Quezon City kung saan nakapag-withdraw ito ng 8.1 million pesos. Lingid sa kaalaman ng mga suspect, nakatimbre na sa PNP Anti-Kidnapping Group ang kanilang aktibidad na nauwi sa pagkaaresto sa mga ito at pagsagip sa babaeng negosyante. Pwede nga gumawa ng sine tungkol dito eh. Comedy of errors na mga... Pero safe to say, yung mga response ng PNP natin, in less than 2 minutes of the call of the branch manager, dumating kagad yung mga respondents natin at nahuli kagad yung mga kidnappers. And within 1 day, nahuli lahat ng kanilang mga conspirators. 11 suspect na nahuli, 3 sa mga ito ay babae, 1 dating sundalo at 2 dating miyembro ng Philippine Marines. Para sa Agenda Weekend, Edwin Balasa, Abante. Tila lulubog ang hiling ng mag-asawang Diskaya na maging state witness sa flood control scandal.
Mismong Department of Justice na ang nagsabing hindi nila tatanggaping testigo sina Curly at Sara. Nakukulangan daw kasi ang DOJ sa mga pahayag ng mag-asawang kontraktor. Kailangan daw munang ibulgar na mga diskaya ang lahat ng kanilang nalalaman bago maging state witness. Una nang sumulat si Senador Rodante Marcoleta sa DOJ na ilagay sa State Witness Protection Program ang mga diskaya. Pero hindi ito pinirmahan ni Senate President Tito Soto. Tinawag niyang sinungaling ang mag-asawang kontraktor. Samantala, pinag-uusapan naman ang kumakalat na video online ukol sa pag-transform ng mansyon ng mga diskaya sa Pasig. Noong 2014 na magsimula ang construction ng building doon hanggang tuluyang maging magarbo nitong 2024. Nagtataka ang isang netizen kung bakit hindi binabanggit ni Diskaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing dahil sa kanyang administrasyon di umano nagsimula ang kanilang pagyaman. Ayon naman sa isang commuter na napadaan sa Diskaya residence, panlabas lang daw ang nakikita sa video dahil mala 5-star hotel daw ang loob ng St. Gerard Construction Headquarters. At kasing laki din daw ng kanilang parking ang Pasig Mega Market. Dahil sa issue ng naglutangang palpak na flood control projects, sinisilip na rin ng mga netizens ang mga politikong nasasangkot sa anomalya. Kasama na riyan si Ormoc City Leyte Representative Richard Gomez na inuugnay sa bumigay na flood control project sa Leyte. Sinabi ni Matag-Ob Mayor Bernardino Tacoy na substandard ang river wall matapos bumigay dahil sa pag-ulan. Giit ng alkalde na dapat isama sa investigasyon si Gomez dahil congressional project ang infrastructure. Una nang itinanggi ng actor-turned-politician na hindi substandard ang proyekto dahil sa November pa naman talaga ang completion nito. Pero ang ilang netizens hindi nagpalunod sa paliwanag ng kongresista. Mas umapaw pa ang kanilang pagkapikon kay Richard Gomez. Ang isang gigil na netizen, sinabi niyang kasing kapal ng goma ang mukha ng kongresista. Sinabi naman ng isang nag-comment na huwag papalunod sa emosyon, i-report na lang daw ang proyekto sa website ng Pangulo. Nanawagan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Marcos administration na payagan siyang makabalik sa Pilipinas. Yan ay sakaling paboran ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni Duterte dahil sa lumalala niyang kalusugan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, apektado na ang kalusugan ni Duterte kaya nahihirapan siyang umintindi ng ebidensya at magbigay ng instruction. Nasa kustodiya ng ICC ang 80 anyos na dating Pangulo mula pa noong Marso. Ipinagpaliban din ng pagdinig ng ICC noong September 8 matapos ideklarang hindi siya fit humarap sa paglilitis sa kasong crimes against humanity. Kausapin natin ngayon si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na ngayon ay nasa Belgium. Magandang gabi dito sa Pilipinas. Magandang hapon sa iyo dyan, Attorney. Magandang gabi, Ann. Attorney, can you tell us ano ang opisyal na impormasyong nakarating sa inyo kaugnay sa tunay na kalagayan ni dating Pangulong Duterte? Ang impormasyon namin ay nagkaroon na ng pagtingin kay Duterte ang isang expert. At sa tingin namin ito ay psychologist or psychiatrist na tumingin sa kanyang mental health. Nagkaroon na din daw siya ng CT scan at saka MRI na nag-lead sa isang expert na sabihin unfit siya to stand trial. Kaya lang, ang ICC pre-trial chamber ay hindi pa kumbinsido at merong oposisyon ang prosecution. Pinagpaliban lang naman niya itong hearing para i-determine kung totoo nga bang unfit for trial siya. Kaya sa ngayon, nakaabang lang din tayo kung kung madadagdagan ba ng ekspertong titingin kay Duterte. Sa hiling ng prosecutor, gusto nila may prosecutor's expert din. Pero ang duda namin, itong pre-trial chamber, katulad sa mga nakaraang kaso, maaari kasing mag-appoint sila ng panel of experts na titingin talaga dun sa sitwasyon ni Duterte. Attorney, itong evaluation on the former president regarding his health, how long do you think this will take? Ano ang inyong realistic timeline for this?
Well, we hope that it would take only a short while because he's already been seen by several doctors, including one anonymous expert by the ICC detention facility. So may tumingin na sa kanya na ang sabi, kaya kami litong-lito na dahil ang sabi ng eksperto ng independent in a way ng ICC detention facility, ang sabi ay meron siyang may nakita silang decline in memory and executive function. Pero hindi naman niya sinabi na unfit for trial. Sa naririnig din namin ng mga kaanak, okay naman daw and there is nothing to worry sa kanya health-wise. Kaya parang kontra ito doon sa kiniklaim ni Nicholas Kaufman. Kaya talagang kailangan ng determination. Kung in terms of timeline, depende din kasi kung kailan papayagang pumasok, sino pa ba yung makukuhang expert. Kaya kung sa amin, kakayanin niya ng additional 1 week. Kaya dapat, sana by September 30, bumalik na ulit yung confirmation of charges. Among other things, hindi naman kasi niya kailangang present doon. Pero kung ano't ano man, hayaan mo na bigyan natin ng panahon. Siguro kahit 1 buwan, sapat naman siguro yon. Kaya sana before 2025, magkaroon na ng final finding tungkol sa fitness for trial niya and then eventually magtuloy na nga ang confirmation of charges hearing. Ano ba ang standard of proof na ginagamit ng ICC to determine if one is fit to stand trial? Hello? Attorney? Hello? Yes, oo. Let me... So, standard yes, go of ahead. proof? Yes. Tama ba? Para Hello? ma-determine ng ICC if one is fit for trial, to stand trial. Yung technically it's a test. So it's the Pritchard test. It's a common law principle. Sa UK, sa England and Wales, dati kasi merong isang bingi at pipe na sinabi nila, hindi to fit to stand trial kasi hindi niya kayang makapagsalita at makarinig. Pero kaya niyang mag-sign language. At kumbaga, nakakaintindi siya at nakakapagbigay ng instruction. So kung merong, kumbaga, batayan, maaaring ganong standard, ang tandaan din natin na ang fitness to stand trial, oo nga naman, ay isang legal construct. It's not a medical situation or status. Hindi porket may cancer ka, unfit to stand trial ka na, di ba? O kaya hindi porket matanda ka, unfit to stand trial ka. Kasi may matatandang malalakas, merong mga may cancer na outpatient lang ang gamutan o kaya mild ang cancer and they can live with it and so forth. So it's a legal construct that will eventually be decided by the judges. Attorney, anong masasabi ninyo sa hiling ng abogado ni Duterte na payagan na siyang makabalik dito sa Pilipinas sakaling paboran ang petisyon ng dating Pangulo sa interim release? Attorney? Okay, tatry nating balikan. Oh, there. Hello? Attorney, yes? Kung makabalik siya, kung gusto nilang pabalikin siya para daw gumaling. Hello, narinig na? Yes, yes. We can hear you, Attorney. So, Go ahead. sinasabi ni Kaufman na pabalikin na lang sa Pilipinas para umaluan na ang kanyang pakiramdam. Kailangan mo nang alamin kung yung fit ba talaga siya for trial o nagkukunwari lang. And then pangalawa, kung pauuwiin siya, importante doon na gumaling siya or umayos ang kalagayan para matuloy ang confirmation of charges hearing. Kahit po palabasin siya for interim release, ay tuloy pa rin ang trial. Hindi nito mabubura yung kaso. Kaya kailangan anuhin yan ni Attorney Kaufman din dahil sa totoo meron siyang claim na incurable or permanente na daw yung decline in cognitive functions nitong si Duterte. Kung permanente, bakit pa uuwi? Para gumaling, di ba? So, mas kayang i-manage doon sa ICC, lalo na every 120 days ang check-up na required sa mga detenido doon. Kaya constant care ang aasahan nila doon sa ICC detention facility.
Kamusta naman, attorney, ang mga naghain ng reklamo sa dating Pangulo? May final list na ba ng mga tetestigo? Ang tetestigo, hahawak yan ng prosecutor. Nakapagpaabot na kami at alam naman nila kung sino-sino ang mga posibleng magsalita tungkol sa mga partikular na kaso. Pero yung mga biktima, nakikilalaning participating victims, merong nag-apply na 304. Inaabangan pa namin yung qualification nung 304, kung alin ang tanggap, alin ang hindi kulang pa ng dokumento. Pero kung ano't ano man, ang deadline naman talaga ng application ay hanggang dulo pa ng kaso. Each step of the process is open for victims' applications. Attorney, meron bang mga protections currently in place for the witnesses at itong sinasabi mong mga participating victims? Meron bang mga proteksyon para maproteksyonan yung mga buhay nila? And do you think that this is enough? Una, merong proteksyon pero palagay namin hindi rin ganun kasiguraduhan laban sa kakayahan ng mga Duterte na napakayaman, napakakapangyarihan at paumanid pero talagang kumbaga bloodthirsty. Itong mga Duterte throughout the years they have shown their capacity for violence at yung ibang mga biktima namin kinakabahan dahil alam nila na kung hindi man yung tatay ang re-resback, yung anak, yung mga anak. Kaya nakaabang kami kung may makakatulong pa rin sa amin, kung hindi man Philippine government, ay ICC mismo. Pero sa batayan kasi ng ICC sa ngayon, wala sila talagang maibigay na malinaw at kumbaga, malaking proyekto para sa mga biktima. At hindi nila kaya yung parang sa Amerika na proteksyon na parang bibigyan ka ng bagong buhay, bagong pangalan. Hindi to parang pelikula. Ang para sa kanila nga, ang pinakamainam na reparations o parang pag-repair ng buhay ay bumalik dun sa dating buhay o manatili dun sa kanilang kinaroroonan at doon magsimulang muli. All right, thank you very much for your time. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Maraming salamat po, Inez. Mga pagbabago sa NAIA matapos pangasiwaan ng pribadong sektor, silipin. At kasunod ng anti-corruption protest sa Nepal, bagong Prime Minister itinalaga. Marami pang balita sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Traffic check ngayong Sabado sa EDSA Mega Mall. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Panagutin ang mga tiwali. Yan ang panawagan ng ilang progresibong grupong lumahok sa protesta laban sa korupsyon sa EDSA People Power Monument ngayong araw. Ang Agenda Weekend Report hatid ni Just Ignacio. Sing-init ng panahon ang sigaw ng ilang progresibong grupo dito sa ikinasang kilos protesta laban sa korupsyon. Dito yan sa EDSA People Power Monument ngayong araw ng Sabado, September 13. Dapat may mass arrest na mangyayari. Ang raming nalaglag, ang raming nadawit. Baka naman sa katapusan yan, ilang sekretary lang yung makulong. Halatang pineke-peke lang. Gusto namin, accountability. Ito ang tahasang sinabi ni Simon Lim, Secretary General ng Grupong Kalayaan kontra Korupsyon, nang tanungin hinggil sa kanyang pangunahing panawagan sa ikinasang kilos protesta ngayong araw.
Nais anyang tanggalin na sa pamahalaan ang umano'y bumababoy sa Kongreso at Senado dahil sila anya ang humahatak pababa sa Pilipinas. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na pag-ugong ng mga sinasabing maanomalyang flood control projects kung saan bilyong-bilyong halaga ng pondo ang inaano din lang naman ng baha. Nag-iwan din ng habilin si Lim para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang advice ko kay Marcos, bilang isang spectator lang, bilang isang tao lang, paganda may Pilipinas, ipatunay mo na ang Marcos pagbabago. Kaya ipatunay mo na may pagbabago pa sa ating bansa. Kasi pag hindi mo nagawa yan, hindi ko mapapangako na yung mga susunod na kilusan ay sabihin nating mapayag. Pinangunahan ng KKK ang kilos protesta ngayong araw kung saan umaga pa lamang kanina ay nagtipon-tipon na ang mga ito sa EDSA Shrine kasama ang iba pang mga progresibong grupo. Gaya na lamang ng Kabataan Party List, Anak Bayan, Panday Sining, ACT Teachers Party List at iba pa. Sabay-sabay silang nagmarcha patungong EDSA People Power Monument pasado alas 9:30 kanina kung saan idinaos ang kanilang programa. Binanggit naman kanina ni Kiko Aquino D, isa sa mga nakiisa sa kilos protesta, ang kanilang pangamba kaugnay naman sa itinatag na Independent Body Commission ng Pangulo. Magkakaroon ng independent commission kung wala po silang ganitong powers, ang pwede lang nilang gawin ay mangikita, pero walang sapilitan sa mga merong impormasyon na makilahok sa mga investigasyon ng komisyon na ito. Yan ay alinsunod na rin anya sa naging payo ni Congresswoman Laila De Lima at Senator Kiko Pangilinan na anla sa jurisprudence ng Pilipinas ang may kapangyarihan lang na gumawa ng komisyon na may subpoena powers at may powers of contempt ay ang Kongreso. Kaya ang panawagan ng kanilang grupo. So ang panawagan po natin, siguro okay, mabuti na nilabas naman ang kanyang executive order na ito, pero parang magkaroon ng ngipin, nasa Kongreso naman yung bola. Kung talagang gusto nilang malaman ang totohanan tungkol sa mga infrastructure anomalies. Samantala, naging mapayapa naman ang ikinasang pagkilos ngayong araw. Ayon yan kay Quezon City Police District Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio. Very peaceful naman po at during sa conference natin, meeting natin with the organizer. Nag-promise naman sila na peaceful. At the same time, meron din po silang 100 marshals na magpupulis sa kanilang rank. At after ng 12, maglilinis po sila at magdi-disperse na rin po. Hindi lang ngayong araw ng Sabado, September 13, nagtatapos ang kanilang pagkilos protesta. Dahil sa September 21, muli silang babalik dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City upang ipagpatuloy ang kanilang panawagan sa pamalaan. Para sa Weekend Agenda, Just Ignacio, Abante. Unrelated to the Philippine government, yan ang nilinaw ng Korean Embassy tungkol sa suspensyon sa feasibility study para sa isang rural bridge project. Ginawa ito upang tugunan ang mga issue mula sa Korean media tungkol sa pag-aproba ng pautang. Kinumpirma ng Department of Finance na itinigil ang usapan sa South Korea noong nakaraang taon dahil sa mga technical disagreements. Inanunsyo ni President Lee Jae-myung ang suspensyon matapos ang ulat ukol sa political pressure mula sa isang Korean lawmaker. Sa kasalukuyan, nasa advanced negotiation na ang Pilipinas para sa pondo mula sa France sa proyekto na halagang 28 billion pesos. Naghain na ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa plano ng China na magtayo ng nature reserve sa West Philippine Sea. Git ng DFA, teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc dahil matagal nang may exclusive authority ito sa lugar. Sinabi rin ng DFA na illegal at labag sa international law ang pagtatayo ng China ng National Nature Reserve sa Scarborough Shoal. Tumindig naman ang Estados Unidos para sa Pilipinas. Sinabi ng US na destabilizing ang plano ng Beijing. Nanawagan din ng United States na igalang ng Chinese government ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Pumabor ang Pilipinas sa UN resolution na nananawagan ng ceasefire at paghatid ng humanitarian aid sa Gaza.
Kasama rin sa resolusyon na palayain ang mga bihag, i-disarm ang Hamas at humiwalay ito sa Israel. May Agenda Weekend Report si Ivy Reyes. Pabor sa isang two-state solution ng Pilipinas para tapusin ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Sa 193 member states ng United Nations, kasama ang Pilipinas sa 142 states na bumoto pabor sa New York Declaration na kinokondena ang humanitarian crisis sa Gaza. Pero ang Israel, opposed pa rin kasama ang United States of America. Bukod sa immediate ceasefire, nanawagan ng resolution na pakawalan lahat ng sibilyan na hinostage sa Gaza, mag-disarm ang Hamas at humiwalay sa Israel. Sa nakaraang assembly nitong Hunyo, nanatiling hindi pabor ang Israel at Amerika sa resolusyong nananawagan para sa immediate ceasefire ng sigalot sa Gaza. Inobliga ng resolusyong ito ang Israel na maging responsable sa pagsisigurong makakarating sa Gaza Strip at mga Palestino ang humanitarian aid gaya ng tubig, pagkain, damit at hygiene kits. Isa ring mahalagang parte ng resolusyong hindi sinang-ayunan ng Israel at Amerika ay ang opinyon ng International Court of Justice sa umano'y illegal occupation ng Israel sa lupa ng Palestine. Pabor naman ng Pilipinas sa June resolution na ito. Pero nang pumutok ang October 7 attack sa southern Israel, nag-abstain ang Pilipinas sa UN resolution na nagdedemand ng immediate truce sa pagitan ng dalawang bansa. Wala raw kasi sa resolusyon ang pagkakapatay ng mga inosenteng Pilipinong nadawit sa pag-atake ng Hamas sa Israel, kaya hindi tayo bumoto pabor sa isang ceasefire. Sa botong ito, Pilipinas lang ang wala sa hanay ng Southeast Asian countries na nanawagan sa isang truce. Ang two-state solution ay nagre-rekomendang gawin ng separate state ng Palestine at Israel bilang pagkilala sa self-determination claims ng mga Palestino. Ayon sa Amerika at Israel, ang pagpayag sa two-state solution ay pagpanig sa Hamas. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Makasaysayan ang pagpapalit ng liderato sa Nepal. Sa unang pagkakataon, isang babae ang mauupong Prime Minister ng bansa. Si Sushila Karki na dating Chief Justice ang mamumuno na ngayon sa Nepal. Papalitan niya ang nag-resign na si Prime Minister KP Sharma Oli matapos siyang putaktihin ng protesta dahil sa issue ng korupsyon. Higit 50 ang namatay sa malawakang protesta sa Nepal. Napikon ang mga Gen Z sa Nepal matapos ipagbawal ng dating punong ministro ang social media. Niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang silangang bahagi ng Russia. Base sa German Research Center for Geosciences, naitala ito sa silangan ng Kamchatka. May lalim ito na 10 kilometro. Ngunit ayon sa United States Geological Survey, may mataas ang lakas nito na umabot sa magnitude 7.4 at may lalim na halos 40 kilometers. Nagbabala naman ang Pacific Tsunami Warning System na posibleng magdulot ito ng tsunami. Samantala, tiniyak ng Japan Meteorological Agency na walang inilabas na tsunami warning sa kanilang bansa. Dalawang sugatan sa nag-emergency landing na passenger plane sa Osaka, Japan kagabi. Papunta sana ang United Airlines Flight 32 sa Cebu matapos mag-take off sa Narita International Airport. Pero kinailangang ma-divert at mag-emergency ang eroplano sa Kansai International Airport dahil nag-signal ang cargo fire indicator. Mabilis naman nakapag-deplane ang mga pasahero gamit ang escape slides. Mahigit 140 ang pasahero at crew ng United Airlines Flight 32. Iniimbestigahan na ng Transport Ministry ng Japan ang insidente. Mga pagbabago sa NAIA, sasabayan ng taas singil sa terminal fee. Susunod yan sa Agenda Weekend. Hindi nagpakita mga opisyal ng Office of the Vice President sa budget deliberations sa lower house kahapon dahilan para isuspinde ito. May Agenda Weekend Report si Joan Manalo. Ipinagpaliban muna ang budget deliberations ng Office of the Vice President na nakatakda kahapon.
Paliwanag ni House Budget Sponsor at House Appropriations Committee Vice Chair Jose Alvarez, wala raw kasing agency head at hindi rin daw undersecretary level ang nakatakdang dumalo sa pagdinig. A letter from the office of the Vice President designating people to attend to this hearing relative to the budget of the OBP and signed by one Director for Administrative and Financial Services. Nakita po namin na hindi po USIC level si Chief of Staff. Limwell Portonio, ASIC level lang. Noting the inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na huwag na kayong pumunta dito. Pero makakaasa raw ang komite na dadalo mismo si VP Sara sa rescheduled na deliberasyon sa darating na Martes, September 16. I was assured that the Vice President will be present herself on Tuesday. 1:30 ng hapon dapat magsisimula ang budget deliberations ng ahensya sa harap ng House Appropriations Committee. Pero walang ni isang staff sa holding area ng OVP sa Villar Hall ng Batasang Pambansa. Mag-aalas 2 ng hapon nang maabutan ng media si House Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing sa labas ng Nograles Hall. Pero tumanggi itong magbigay ng sagot kung dadalo ba ang OVP staff sa pagdinig. We don't want to preempt any action by the committee ongoing pa po yung DMW. Pasado alas 2:30 na magsimulang pumasok ang mga miyembro ng komite sa Nograles Hall kung saan gaganapin ang budget deliberations. Pero nanatiling bakante ang espasyo kung saan uupo ang mga opisyal ng OVP. The OVP is currently preparing for the budget hearing for tomorrow, and we are ready to answer any questions that will be asked of the team for tomorrow. So we are collating all the necessary documentations for us to be able to properly defend the proposed budget. 903.895 million pesos ang proposed budget ng OVP ayon sa 2026 National Expenditure Program. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionario News Channel. Matapos ihinto ang USAID at iba pang foreign assistance ng Amerika sa Pilipinas, magbibigay ang Trump administration ng $250 million na health aid sa bansa. May Agenda Weekend report si Pierre Pastor. Nakatakdang magbigay ang administrasyon ni US President Donald Trump ng dagdag na $250 million sa Pilipinas na pondong pangkalusugan, partikular para sa pagsugpo ng tuberculosis, para din sa maternal health at iba pang banta ng emerging diseases. Ito ay ayon kay US Secretary of State Marco Rubio. Nauna na dito, nag-anunsyo rin ang US government na magbibigay ng $63 million na tulong noong nagpulong sina President Trump at Pangulong Bongbong Marcos sa White House noong Hulyo. Ito umano ang bagong pamamaraan ng Trump administration para makapagbigay ng tulong sa Pilipinas matapos mapahinto ang USAID at iba pang foreign assistance pipelines. Ayon kay Rubio, ipinakikita ng pinakabagong tulong na ito ang komprehensibong ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas at ang efficient, time-limited, and narrow-targeted approach sa makabagong America First Foreign Assistance. Nagpapasalamat naman ang Embahada ng Pilipinas sa Washington sa bago nitong announcement. Sinikap ng Administrasyong Trump na i-hold ang bilyon-bilyong dolyar na USAID na otorisado ng kanilang Kongreso bilang bahagi ng pagsisikap na bawasan ang US assistance sa iba't ibang bansa sa ilalim ng America First agenda ni Trump. Gayunpaman, ang mga mambabatas ng US Congress na kontrolado rin ng mga Republicans na kapartido ni Trump ay naglaan ng bilyon-bilyong dolyar para sa tulong panlabas. Sa katunayan, may $11 billion na kailangan ng magastos bago ang itinakdang deadline na September 30. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Sinuspinde ng Department of Transportation ang launching ng Student Beep Card na nakatakda sana sa September 15. Ayon sa DOTR, bunsod ito ng system issues. Sakaling magsimula na, bibigyan ng 50% discount sa pasahe ang mga estudyante sakay ng LRT1, LRT2 at MRT3. Kailangan lamang ng valid school ID o enrollment proof para makuha ang card. Kasabay nito, may on-the-spot printing rin para sa estudyante, senior citizen at PWD mula 7 a.m. hanggang 10 a.m.
Target ilunsad ang student beep card sa September 20. Matapos ang halos isang taon na pahinga dahil sa knee injury, Brian Bagunas back to spike sa FIVB Men's World Championship. Marami pang balita sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Libreng sakay ang handog sa mga commuter ngayong buwan sa pamamagitan niya ng pagbuhay ng sikat na bus noong 1970s, ang Love Bus. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpasinayan ng Love Bus, ang sikat na transport system noong panahon ng kanyang ama na si former President Ferdinand Marcos Jr. Kanina sa Valenzuela City, inilunsad ang Love Bus kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos, anak na sina Vinny at Simon at ilang mga cabinet officials. Iikot ang Love Bus sa buong Metro Manila at magbibigay ng libreng sakay hanggang katapusan ng Setyembre. Pagdating ng Oktubre, libre pa rin ang sakay sa mga PWD at senior citizen buong araw, basta't nakarehistro sila sa Love Bus app. Para sa ibang pasahero sa Oktubre, libre naman ang sakay mula 6 a.m. o 6 to 9 a.m. at 5 to 8 p.m. Mag-iisang taon na nang mula ng hawakan ng New Naiya Infracorp ni ultrabilyonaryo Ramon ang maintenance at operations ng main gateway ng Pilipinas. Ano na nga ba ang mga naging pagbabago dito sa ilalim ng pribadong sektor? Alamin sa Agenda Weekend Report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. If his record is anything to go by, I'm fairly confident that he will manage to do it by hook or by crook. Yan naman si Ramon. By hook or by crook, gagawin niya. Yan ang naging pahayag ni PBBM patungkol kay ultrabilyonaryo Ramon Ang ng San Miguel Corporation o SMC sa signing ceremony ng NAIA privatization last year. Minsan nang nakilala ang paliparan bilang isa sa worst airports sa mundo dahil na rin sa kabi-kabilang problema na nakakaapekto rin sa Philippine economy. Kaya't ang naging solusyon ng gobyerno, Public-Private Partnership o PPP. The PPP project is a fruit of unity, of vision, of purpose. It highlights the great potential of public-private partnerships in accelerating infrastructure development. By bringing in the expertise of the private sector, we are pushing forward infrastructure projects to meet international standards and to provide the public with state-of-the-art services. Marso noong nakaraang taon nang maisakatuparan yan sa pagpirma ng Marcos administration at ng SMC sa isang concession agreement para i-modernize ang NAIA. Itinuturing niyang isa sa pinakamalaking PPP na inaasahang makakapag-generate ng 911 billion pesos total economic value. At matapos nga ang 6 na buwan, opisyal nang hinawakan ng SMC-led consortium na New Naiya Infracorp o NNIC ang maintenance at operations ng airport. Fast forward to today, ibinida ng kumpanya ang mga pagbabago sa paliparan. Ilan dyan ang iba't ibang expansions, modernized restrooms, digitalization, improved lighting, new chairs and trolleys, at reliable power supply. Mayroon pang exclusive areas for OFWs at TNVS hubs. Bukod dyan, may improvement din sa airside na out of sight sa mga pasahero pero may contribution sa magandang airport experience. With smooth airside operations, NNIC says there are fewer delays and better turnaround time, translating to a stress-free journey and flights that leave and arrive on time. Pero
Pero hindi rin nakaligtas ang NNIC sa mga kontrobersiya. Kabilang dyan ang pagtaas ng overnight parking fee, colorum at overcharging airport taxis at marahil isa sa pinakamatindi, ang malagim na aksidente sa Terminal 1. Sa lahat ng yan, naging aktibo ang NNIC sa pagtugon sa mga problema at pagsisigurong hindi na mauulit ang trahedya sa tulong na rin ng pamahalaan. Pinakamainit ngayon ang nakatakdang pagtaas ng terminal fees sa NAIA simula bukas, September 14. Paliwanag ng NNIC, these are paid once per departing trip and go straight to airport operations and upgrades. Dagdag pa nito, sa ilalim ng concession agreement, may 82% share ang pamahalaan sa kita ng NAIA. At as of August 15, umabot na sa higit 48 billion pesos ang naremit ng NNIC sa gobyerno, kabilang na ang 30 billion peso upfront payment. Kaya naman bukod sa improvement ng NAIA, nakakatulong din daw ang airport fees sa pagpapaunlad sa lagay ng ekonomiya ng bansa. Sa isang taon ng NAIA with NNIC, pangako nito sa mga biyahero ang mas improved pang facilities at better airport services. Para sa Agenda Weekend, G. Baraga, Billionaire News Channel. Laglag si Alex Ayala sa quarterfinals ng Sao Paulo Open matapos talunin ng Indonesian rising star na si Janice Jen straight sets 6-4, 6-1. Matapos ang sunod-sunod na panalo kontra kay Yasmin Mazuri at ang matinding redemption win laban kay Julia Riera, hindi kinaya ni Ayala ang bilis at depensa ni Jen. Si 23-year-old Jen ay isa sa mga pinakamabilis umaangat na manlalaro sa WTA Tour at ngayon ay nagpakita ng lakas laban sa ating kababayan. Ready to spike ulit si Brian Bacunas sa FIVB Men's World Championship sa MOA Arena. Highlight ng opening ang pagdalo mismo ni PBBM sa international sporting event. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Mainit ang pagbubukas ng FIVB Men's World Championship sa Mall of Asia Arena. Tampok ang pagbabalik ni Brian Bacunas at ang pagsalang ng ilang heavyweights gaya ng USA, Poland at Japan. Matapos ang halos isang taon na pahinga dahil sa knee injury, muling bumida si Brian Bacunas para sa Alas, Pilipinas. Nagpasabog siya ng 23 points mula sa malalakas na spikes at aces. Ngunit kinapos ang Nationals laban sa mas matibay na Tunisia na nanaig sa straight sets 13-25, 17-25 at 23-25. Umabot pa sa dikdikan ng third set nang magpakawala si Bacunas ng 6 na sunod-sunod na puntos para itabla ang laban sa 23-all na lalong nagpasigla sa crowd. Kasama na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panonood. Ngunit sa huli, nanaig ang karanasan at disiplina ng Tunisia para tapusin ang laro. Bukod kay Bacunas, nagdagdag si Mark Espejo ng 9 na puntos at si Peng Tagubilos ng 4. Ngunit hindi naging sapat para pantayan ang consistency ng kalaban. Samantala, sa ikalawang araw ng torneo, sumalang na rin ang mga powerhouse teams. Matikas na sinimula ng Team USA ang kanilang kampanya matapos makapagtala ng isang dominante at straight sets na panalo laban sa Team Colombia sa Pool D. Habang ang Canada, matagumpay na nagbalik matapos ang 45 taon. Natalo man sa unang set, bumangon ang koponan at tinalo ang matibay na depensa ng Libya para masungkit ang panalo. Sa Pool E, magtutuos ang Germany at Bulgaria, habang Slovenia at Chile ang maghaharap. Sa Pool G, aasahan ng explosive Japan kontra Turkey. 3 beses ng kampyon ang Poland at muling ipapakita ang kanilang lakas kontra Romania. Susunod na harapin ng Pilipinas ang world number 23 Egypt sa Martes alas 5:30 ng hapon na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Mula high school hanggang UAAP, hindi nawala ang pangalan ni Bella Belen sa volleyball spotlight. Ang 3 MVP titles, perfect season sweep at UAAP championship, patunay ng kanyang lakas, galing at determinasyon. Bilang pagkilala, ni-retire ng National University ang jersey number 4, ang kauna-unahan sa kasaysayan ng kanilang programa. Ngayon, si Bella ay bahagi na ng Alas Pilipinas at top pick ng Capital One Solar Spikers sa PVL. At mamayang gabi na, George, ang Grand Finals ng Bilyonaryo Quiz B. Oo nga, sabi nga kanina ni David Saljan, it's gonna be very exciting.
Kaya Yes. excited ka na ba, partner? Oo naman. Ang tatlong contestant natin, 2 taga UP Diliman at 1 taga UP Los Baños. Kaya may fearless forecast ka, di ba? Taga-UP ang mananalo ngayong gabi. Alright, so abangan nyo po yan, 8 p.m. dito lang sa Billionaire News Channel. At yan ang ating agenda weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carilo. At ako naman si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.